Sa sandaling ito, sinabi ng Dwarf King na mula nang mawala ang Demon Queen, patuloy na nagkagulo ang mundo. Upang maprotektahan ang kanilang tribo, bilang kanilang pinuno, tinanggap niya ang responsibilidad at bumalik sila sa Holy Hammer Peak upang muling palakasin ang kanilang Dwarf Kingdom. Samantala, tinanong ni Brian si Miss Chi-Chi kung bakit hindi niya agad sinabi sa kanya na ang mga kasama pala nila ay walang iba kundi ang legendary hero at ang Demon Queen mismo. Agad namang humingi ng paumanhin si Miss Chi-Chi at ipinaliwanag. Ang legendary hero mismo at ang Demon Queen ang nagsabi sa amin na itago ang kanilang pagkakakilanlan sa mundo upang hindi sila maistorbo. Pero dahil ang Dwarf King ay isang tauhan ng Demon Queen, wala na kaming dahilan para itago ito ngayon. Kasunod nito, tinanong ni Elizabeth kung ano ang nangyari sa iba pa niyang mga tauhan at hinimok ang Dwarf King na sabihin ang lahat ng nalalaman niya. Agad namang tumugon ang Dwarf King. Gaya ng nais mo, si Malfoy ay hindi na nangangailangan ng pagpapakilala. Siya ang nagtatag ng Dark Guild, binago niya ang mundong ito at dinala sa ganitong kaguluhan. Nandurukot siya ng mga tao mula sa iba't ibang lahi upang gawing test subjects para sa kanyang life magic experiments. At marami sa aming mga dwarf ang nagdusa sa kanyang kamay. Tungkol naman kay Jim G, matagal na niyang hinahanap ang iyong kinaroroonan, kamahalan. Sa panahong iyon, nabalitaan naming nakilala niya ang isang babaeng tao at nagkaroon sila ng anak. Ngunit kalaunan, naging target siya ng Dark Guild, at hanggang ngayon, hindi na namin alam kung nasaan siya. Si Mugul naman ay dumanas ng matinding paghihirap, pinagtaksilan at pinagtulungan siya ng lahat ng mga Great Chieftains. Ang pangyayaring iyon ay nakilala bilang simula ng pagbagsak ng Orc Tribe. Dahil nang mamatay si Mugul, nakamit ng bagong Great Chieftain ang gusto niya, nahati ang kanyang teritoryo. Ngunit ito rin ang nagpulala ng panloob na alitan sa loob ng Orc Tribe, kaya't hanggang ngayon, nahihirapan silang magkaisa bilang isang puwersa. Tungkol naman kay Tiver ng Elf Tribe, ang alam ko lang ay isinakripisyo niya ang kanyang buhay upang biyayaan ang kanyang lahi. Bukod doon, wala na akong iba pang impormasyon tungkol sa kanya. At panghuli, ang lugar na nais puntahan ng Demon Queen Elizabeth, ang Kingdom of Aristotle. Noon, isa itong settlement ng mga tao sa ilalim ng pamumuno ng High Priest Barrow. Ngunit kalaunan, ginamit ng batang si Aristotle ang lakas ng agham upang lumaban sa Dark Guild, at nagambag siya ng napakalaking pagbabago. Sa sumunod na mga henerasyon, tinawag ng mga tao ang lugar na iyon bilang Kingdom of Aristotle, upang parangalan siya. Pero maikli ang buhay ng mga tao. Matapos mamatay si Aristotle, hindi ko na alam kung ilang leader na ang nagpalit. At dahil doon, lalo pang naging sarado ang kaharian nila. Pero kahit lumipas ang daan-daang taon, patuloy pa rin silang may transaksyon sa mineral sa Dwarf Kingdom. Pagkarinig ng lahat ng ito, galit na sinabi ni Elizabeth, "Mga hangal kayo, alam niyong lumalakas ang Dark Guild, bakit hindi kayo nagkaisa upang labanan ang kaaway? Sa halip, nagkanya-kanya kayong diskarte. Isantabi niyo ang inyong alitan sa lahi at magkaisa para sa kapayapaan ng mundo. Nakalimutan niyo na ba ang aking utos?" Nanginginig na sumagot ang Dwarf King. "Pasensya na, kamahalan." Noong una, sinusunod pa rin ng lahat ang mga prinsipyo ng Demon Queen. Ngunit habang lumilipas ang panahon, palaging may mga may makasariling hangarin na lumalampas sa kanilang limitasyon. Napilitan lang rin akong kumilos ayon sa sitwasyon. Nang mapansin ni Leping na umiinit na ang ulo ni Elizabeth, agad siyang sumingit sa usapan. "Elizabeth, huwag mo na silang sisihin. Isipin mo, na lang na ang nangyari ay parang isang classroom na walang homeroom teacher, laging may mga magulo at pasaway na estudyante na nakakaapekto sa iba." Bagamat hindi niya lubos na nauunawaan ang sinabi ni Leping, malambing pa rin siyang ngumiti sa kanya at sinabing, "Well, Leping, may punto ka rin naman." Kasunod nito, biglang nagsalita si Miss Chi-Chi. "Legendary hero, ako ay nangangahas na humingi ng tulong sa iyo upang maresolba ang suliranin ng Dwarf Kingdom sa paggawa ng Super S-level weapons." Pagkasabi nito, bagamat nag-aalinlangan, sumang-ayon din si Brian sa sinabi ni Miss Chi-Chi ngunit idinagdag niya, "Hindi ko kinu-question ang kakayahan ng legendary hero, pero ang pagkaubos ng Skycolor Mine ay isang katotohanan. Maliban na lang kung may meteorite mula sa kalawakan na muling babagsak,
imposibleng makagawa muli ng Super S-level weapon. Sumang-ayon naman sa kanya ang Dwarf King at ipinaliwanag. Bagamat ayaw kong aminin, tama ang sinabi ni Brian. Matagal na akong nasa seclusion dito at nakapagsigawa na ako ng higit sa 10,000 eksperimento. Ngunit kung wala ang Sky Color Mine, ang pinakamagagawa ko lang ay kopyahin ang Super A-level weapons, hindi ko man lang maabot kahit ang lower S-level. Sa narinig niyang ito, nagkomento si Leping. Kung ang paggawa ng Super S-level weapons ay kinakailangang gumamit ng Heavenly Color Ore bilang pangunahing materyales, kung ganon, talagang mahirap itong gawin. Matapos sabihin ito, napaisip din siya, gaya ng inaasahan mula sa mga dwarf mula sa ibang mundo, kahit ang kanilang mga sandata ay gawa sa mamahaling meteorites. Ngunit sa sandaling iyon, itinama siya ng Dwarf King, mali, ang Heavenly Color Ore ay hindi isang pangunahing materyales, kundi isang espesyal na panghasa. Ang pagkakatuklas nito ay nagsimula pa noong panahon ng aking lolo. Noong unang panahon, ang mga dwarf ay lagalag lamang na tribo, nabubuhay sa pamamagitan ng pagpapanday para sa iba. Hanggang sa pinangunahan ng aking lolo ang aming tribo upang magsaliksik ng mineral, at dito niya natuklasan ang lugar na ito. Napakayaman sa likas na yaman ng Locusyong ito, kaya napagpasyahan nilang manatili. Bukod pa roon, dito rin matatagpuan ang Holy Hammer Pick. Dahil sa angking kakayahan sa paghahanap ng mineral ng aking lolo, pinangunahan niya ang tribo papasok sa kailaliman ng Holy Hammer Pick at sinimulang maghukay hanggang sa marating ang pinakamalalim na bahagi, na siyang kinalalagyan natin ngayon. Dito, natuklasan nila ang isang makulay na mineral na hindi pa nila nakikita noon. Lahat ay namangha, at hinala ng aking lolo na ito ay nagmula sa kalawakan. Kaya sinubukan niyang tibagin ng asarol ang mineral upang makakuha ng sample para sa pananaliksik. Hindi ko inaasahan na magiging ayos pa din ito sa kabila ng kanyang ginawa, pero nang subukan niyang tagpasin ulit ito, bigla na lang na-upgrade ang kanyang asarol at naging isang gintong asarol. Simula noon, kumalat ang balita sa aming tribo na ang paggamit ng Sky Color Mine upang hasain ang mga sandata ay agad na nagpapalakas ng mga ito. Dahil dito lahat ng dwarf ay nagsimulang dalhin ang kanilang mga armas upang hasain at i-upgrade. At dahil naman sa araw-araw na paggamit nito, ang Heavenly Color Ore ay nagbigay sa amin ng kakayahang gumawa ng mas advanced na sandata upang maprotektahan ang aming sarili, at sa huli, naitatag ang Dwarf Kingdom. Ngunit dahil sa sobrang pag-abuso rito, kalahati ng supply ng ore ay naubos. Upang maprotektahan ang pangkalahatang interes ng Dwarf Kingdom, ang karapatan sa paggamit ng ore ay ginawang pambansang yaman. Mula noon, tanging ang pinakamahuhusay na 100 panday lamang ang pinayagang gumamit nito. Ngunit dahil sa sunod-sunod na digmaan sa pagitan ng iba't ibang lahi, kinailangan naming gumawa ng mas maraming advanced weapons para sa pangdepensa. Dahil dito, mas bumilis ang pagkaubos ng Celestial Ore. Kaya unti-unting binago ang patakaran, mula sa top 100 blacksmiths, naging top 50, naging top 20, hanggang sa top 10, at sa huli, tanging ang hari na lang ang may karapatang gumamit nito. Sa kabutihang palad, mahigit 500 taon na ang nakalipas, ang Demon Queen mismo ang nag-ayos ng kaguluhan sa pagitan ng mga lahi. Dahil dito, bumagal ang pagkonsumo ng Heavenly Color Ore. Ngunit nang ito ay ipasa sa akin, ito na lang ay kasing laki na lang ng isang pakwan. Mula noon, ginagamit na lang ito para sa mga kutsilyo, tinidor, tasa, at plato ng Demon Queen. Ngunit bigla na lang nawala ang Demon Queen sa loob ng 500 taon. At dahil doon, muling bumalik sa kaguluhan ang mundo. Wala akong nagawa kundi muling gamitin ang Celestial Ore upang makagawa ng mas maraming S-rank weapons, at nakipag-alyansa sa Sword Saint Guild upang labanan ang Dark Guild. Tungkol naman sa natitirang piraso ng Celestial Ore, ito ay tuluyang naubos 5 taon na ang nakalipas. Matagal na akong naghahanap ng kapalit na materyales, pero matapos ang mahigit 10,000 eksperimento, hindi ko pa rin naibabalik ang S-rank weapons sa mundong ito. Pagkatapos ipaliwanag ang lahat ng ito, napaisip ang Dwarf King. Posible kayang ang kaluwalhatian ng Dwarf Kingdom, na umangat dahil sa Celestial Ore, ay mawawala rin kasabay ng pagkaubos nito. Matatapos ba ang lahat sa mga kamay ko? Nang makita ito ni Brian, tinapik niya ang balikat ng kanyang ama upang pagaanan ang loob nito.
Ama, paano ka namin masisisi rito? Ang totoo, kasalanan ko ito, dahil wala akong kwenta at hindi ko nagawang malagpasan ka. Habang pinagmamasdan ni Leping ang mag-amang ito, bigla siyang nagmungkahi. Sa totoo lang, magaling ako sa forging techniques. Paano kung subukan ko? Kasabay nito, sinabi niya sa sarili. Kahit hindi ko naiintindihan ang magic, pagdating naman sa forging, ito ang aking obsesyon. Ngunit bihira lang akong makapunta sa Dwarf Kingdom, kaya hindi ko dapat sayangin ang pagkakataong makipagpalitan ng kaalaman sa kanila. Sa halip naman na pagdudahan si Leping, agad siyang pinaniwalaan ng Dwarf King. Dahil sa sandaling iyon, itinuro niya si Alpha at sinabi, kung hindi ako nagkakamali, ang espiritong ito ay ang Holy Sword na hinugot noon ng kamahalang Demon Queen. Sinubukan ko na itong siyasatin noon, pero sa huli, napagtanto kong ito ay likas na nilikha ng kalikasan, imposibleng kopyahin. Pagkatapos tinanong niya si Leping, ibig sabihin ba nito ikaw, ang legendary hero, ang gumawa nito? Agad namang umiling si Leping at sumagot, hindi. Ang mga bagay na ginagawa ko, ay hindi katulad ni Alpha. Pagkasabi nito, tinapik niya ang kanyang alagang aso, at sa paggawa nito, agad na lumabas mula rito ang isang hasaan. Habang kinukuha niya ito, sinabi niya, alam kong pupunta ako sa Dwarf Kingdom, kaya nagdala ako ng ilang forging tools upang makipagpalitan ng kaalaman. Ito ang hasaan ko. Madalas ko itong gamitin at talagang napapakinabangan ko ito. Baka sakaling makatulong ito sa inyo. Sa sandaling makita ito ng Dwarf King, agad siyang nenas at tumugon, isang bato lang. Alam mo ba kung ilang libong materyales na ang ginamit ko sa aking mga eksperimento? Imposible. Sobrang imposible. Ngunit bago pa niya maituloy ang kanyang tantrums, biglang naglabas ng aura si Elizabeth at may matalim na tanong. Talaga bang may lakas ng loob ka na para kwestiyonin ang jowa ko? Natigilan ang Dwarf King, hindi makapagsalita sa gulat sa sinabi ni Elizabeth. At bago pa siya makasagot, muling nagbanta si Elizabeth. Kung ganun, bakit hindi ka pa lumayas dito at maghanda na ng mga gagamitin ni Leping? Sa sobrang taranta, agad siyang tumango at sumagot. Opo, aayusin ko na agad. Lumipat ang eksena sa forge ng Dwarf King. Habang pinagmamasdan ng lugar, namangha si Leping at tinanong, wow, ito ba ang raw materials na ginagamit niyo sa pagpapanday ng sandata? Agad namang tumugon si Brian, ito ay isang halo-halong likidong mineral mula sa mahigit 100 uri ng metal. Ang eksaktong proporsyon ng mga sangkap ay nakabatay sa daan-daang taong karanasan ng aking ama. Pagkasabi nito, kumuha si Brian ng isang pansalok, at habang iniikot-ikot ito sa ere, sinabi niya, dahil nandito ang legendary hero, hayaan mong ipakita ko muna ang kakayahan ko. Bagamat hindi pa ako kasing galing ng aking ama, ako ay kinikilala bilang isang henyong panday, at pagdating sa paggawa ng rough embryos, masasabi kong dalubhasa na ako. Kasunod nito, sinalok niya ang tinunaw na mga materyales, at pagkatapos ay inihagis ito sa ere. Ngunit bago pa ito bumagsak, nagsimulang uminom ng alak si Brian. Pagkatapos, ibinuga niya ito patungo sa nagbabagang bakal, isang pambihirang forging technique na tinatawag na Aliforge Tempering. Matapos mawala ang usok, tuluyan ng lumitaw ang bagay na nabuo ni Brian, isang espada sa pinaka-basic nitong anyo. Kinuha niya ito at sinabing, Ama, ipapaubaya ko na sa iyo ang huling mahalagang hakbang sa paghahasa. Sa sandaling iyon, tila nalasing si Brian dahil sa paggamit ng kanyang teknik, kaya ipinasa na lamang niya ang susunod na proseso sa kanyang ama. Agad namang kumilos ang Dwarf King at sinimulang hasain ang espada gamit ang kanyang mga ngipin, isang teknik na tinatawag niyang Iron Johonang. Matapos niyang maasa ang espada, ibinigay na niya ito kay Brian. Sa kabilang banda, si Leping naman ay napapalekpak sa kanyang nasaksihan at excited na sinabi, wow! Kayo talaga ang pinakamagagaling na dwarf. Napakalakas ng inyong forging method. Kasabay nito, muling ibinalik ni Brian ang espada sa kanyang ama at nakisuyong suriin ito. Habang tinitingnan ng Dwarf King ang espada, nalaman niya na ito ay tinatawag na Mindblade Drunk. Espesyal na epekto, kapag ang tagapagdala ng espada ay lasing. Makakakuha siya ng panandaliang estado ng kasiyahan at magiging immune sa sakit.
Kapag inatake ang kalaban, may 30% chance na malasing din sila, basta't mas mataas ang nainom ng gumagamit kaysa sa target nito. Pagkakita nito, muling namangha si Leping. Nakakainggit. Ito ang tinatawag na identification skill. Habang iniisip niya ito, tinanong ni Brian ang kanyang ama. Ama, ano po ang resulta ng ginawa natin? Sa halip na sumagot, winasak ng Dwarf King ang espada at galit na sinabi. Bagamat may espesyal na epekto ito, isa lang itong A-class weapon. Sa narinig niyang ito, agad na humingi ng paumanhin si Brian. Pasensya na, ama, talagang wala akong silbi. Sigurado akong nadismaya ka sa akin. Sa halip naman na pag-alitan siya, tinapik-tapik ng Dwarf King ang ulo ni Brian na parang bata. Wala kang dapat ikalungkot. Ang nagawa mo ay kahanga-hanga na. Bata ka pa, at kung magpapatuloy ka pa sa pagsasanay, balang araw, malalampasan mo rin ako. Sa narinig niyang ito, agad na nagpasalamat si Brian sa kanyang ama. Pagkatapos nito, ibinaling ng Dwarf King ang kanyang atensyon kay Leping. Ngayon naman, oras na para sa legendary hero na ipakita ang kanyang kakayahan. Bagamat tila magalang ang kanyang tono, sa loob-loob niya ay iniisip niya, bagamat isang legendary hero si Leping, at kinikilala siya ng Demon Queen. Hindi ko matanggap na mas magaling siya kaysa sa lahi naming mga dwarf sa forging. Habang naghahanda si Leping, nakangiti niyang sinabi, okay, ipapakita ko rin ang kakayahan ko. Kasabay nito, naisip niya. Ibig sabihin ba nito, ang gagawin kong sandata ay maaari ding ma-appraise ng Dwarf King. Nakaka-excite. Samantala, habang pinagmamasdan ni Elizabeth ang nangyayari, ngumiti siya at sinabi, bihira ko lang makita si Leping na gumagawa ng pinakamahusay niya sa labas. Miss Chichi, ang plano mo ngayon ay kapuri-puri. Sa pagkarinig nito, agad namang nagpasalamat si Miss Chichi, ngunit naisip niya. Bagamat maganda ang swordless style, hindi ito madaling maunawaan ng lahat. Kaya, sa paparating na Sea of Darkness, ang mga S-class weapons mula sa Dwarf Kingdom ay hindi maaaring mawala. Kasunod nito ay biglang nagkomento si Alpha, S-class man o Super S-class, pare-pareho lang yang mga basura. Dahil kung hindi nila kayang mag-transform bilang weapon spirits, isa lang silang basura na umaasa sa gumagamit sa kanila. Pagkasabi nito ay naisip niya, ayon sa orihinal na setup, ako dapat ang pinakamakapangyarihang sandata. Dahil naman dito, na-curious ang maliit na aso at tinanong si Alpha, paano naman ako? Ano ang masasabi mo tungkol sa akin? Agad namang sumagot si Alpha, Brother Wang, ang mga matatalinong nilalang tulad mo ay hindi ko kayang intindihin. Pero ang gaya ng mga kutsilyo at plato sa bahay, hindi sila weapon spirits. Sa narinig niyang ito, muling nagtanong ang maliit na aso, kung ganon, ano ang tawag sa mga nilikha ni Leping na nasa bahay natin? Buong seryosong sumagot si Alpha, sila ang tirahan ng mga Diyos. Samantala nagsimula ng kumilos si Leping. Kumuha siya ng tinunaw na materyales at inilagay ito sa halmahan. Nang makita ito ng Dwarf King, nagulat siya at tinanong, sandali lang, kutsilyo lang ba talaga ang gagawin niya? Matapos nito, kinuha na ni Leping ang mainit pang anyo ng kutsilyo. Habang kumakanta, itinubog niya ito sa tubig upang palamigan. Pagkatapos, ngumiti siya at sinabing, isa na lang ang kailangang gawin, ang polishing. Habang pinagmamasdan ng mag-amang dwarf ang ginagawa ni Leping, tahimik na nagkomento ang Dwarf King. Ang forging techniques niya, wala akong espesyal na nakikita. Sa katunayan, mas magaling pa tayo pagdating sa teknikalidad. Dahil sa kanyang obserbasyon, tinanong niya si Brian. May napapansin ka bang espesyal sa legendary hero? Agad namang sumagot si Brian, oo, ang forging natin ay isang masalimuot na proseso na naghahangad ng perpektong kalidad na sandata. Ngunit siya, parang nag-enjoy lang siya. Dito na po nagtatapos ang pinakabagong chapter. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, paki-comment naman ng heart at paki-like na rin, malaking tulong na yan para sa channel. At kung nagawa na ninyo, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod na episode, mga Lods!